Sinasabi ng alamat na kung kakainin mo ang piraso ng karne ng sirena, maaari kang mabuhay magpakailanman. Nagpa siya ang tatlong mangingisda na ibahagi ang pagpapala, ngunit ang isa sa kanila ay naging isang halimaw. Ang isa pang tao ay may sirang daluyan ng dugo at namatay, na naiwan lamang ang maliit na batang si Yuta. Mula noon ay nagkaroon na siya ng immortal na katawan sa mga alamat. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, siya ay nakabawi sa napakaikling panahon. Noong una ay wala siyang nararamdamang kakaiba. Hanggang sa pagmasdan niya ang pagtanda ng kanyang asawa sa araw-araw, nanatili pa rin ang kanyang hitsura. Napagtanto niya lang kung gaano kahirap ang hindi pagtanda kasama ang kanyang pamilya. Mas gugustuhin niyang bumalik sa normal na buhay kahit nasa maikling 100 taon lang. Bago siya namatay, sinabi sa kanya ng kanyang asawa na ang paghahanap ng sirena ay magbubukas ng sikreto sa mahabang buhay. Kaya nagsimula si Yuta sa paglabay para hanapin ang sirena. Matapos maghanap ng daan-daang taon, sa wakas ay nakakita siya ng ilang mga pahiwatig. Ito ay isang kakaibang nayon ng pangingisda na may mga babae lamang sa nayon at isang batang babae sa pagkabihag. Tuwang-tuwa ang matandang babae nang makitang matikas at matikas si Mana, dahil iyon ang araw na kailangang magsakripisyo muli ni Mana. Ngunit bago iyon, dapat kumain si Mana ng isang piraso ng karne ng sirena upang matiyak na mabubuhay siya magpakailanman. Ang mga kababaihan ng nayon ay nagtipon at nagpasya na isakripisyo ang babaeng pinakamatagal na naninirahan sa nayon. Gumamit ng sibat ang lahat para itulak ang babae sa tubig at gawing sirena. Pinutol ng matandang babae ang isang piraso ng karne ng sirena mula sa kanyang katawan at inihanda itong aipakin kay Mana. Nagsinungaling ang matandang babae na ito ay isang napakasarap na bihirang isda at kinain ito ni Mana sa sarap. Nanlaki ang mata ng matandang babae nang kumalat sa buong nayon ang balitang kumain si Mana ng isang sirena nang walang mutation. Alam nilang ito na ang kanilang pagkakataon na maipanganak muli. Sa oras na ito, may sumugod na nagsumbong na may pumasok na lalaki sa nayon. Mabilis na nahanap ng mga babae si Yuta, sinaksak nila ito nang walang tanong. Lahat ng matatandang babae ay masasamang karakter. Matapos mapatay si Yuta, itinapon nila ang kanyang katawan sa kuweba. Hindi nila alam na may kakayahan si Yuta na bumangon mula sa mga patay. Hindi nagtagal ay nabuhay siyang muli. Nang makita ni Yuta ang isang sirena na naputol ang laman, agad niyang naintindihan. Dinala niya ang sirena para makipagkita sa matandang babae para tanungin ang sitwasyon. Nagulat ang matandang babae at gusto siyang patayin muli, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Noong una ay gusto niyang gamitin si Mana bilang hostage, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay plasan niyang nakagapos ang mga paa ni Mana. Alam niyang nasa kustodiya nila si Mana, kaya nagpasya siyang iligtas si Mana. Itinali niya ang bedsheet kay Mana, pagkatapos ay binuhat siya sa kanyang likod at tumakbo palabas ng pinto. Siyempre hindi siya pinayagan ng matatandang babae na umalis ng madali kaya hinabol siya ng mga ito. Ang sibat ay sumugod sa kanila na parang ulan at hindi nila pinansin ang pinsala ni Mana. Nagpupumiglas siya nang bigla siyang huminto. Hindi siya makapaniwala kung gaano sila kalupit at kalupit. Dinala ni Yuta si Mana sa kuweba kung saan tinulungan niya itong tanggalin ang kanyang mga tanikala at mendahe ang kanyang mga sugat. Ang kabaitan ni Yuta ay nagpapahinga si Mana sa kanyang bantay. Sasabihin na sana niya kay Mana ang layunin ng kanyang paglalakbay nang may lumitaw na halimaw mula sa kuweba. Bamuka ang bibig nito at sumugod sa kanila at hindi umatras kahit natamaan ng malakas. Binuhat ni Yuta si Mana at tumalon palabas ng kuweba. Dahil sa abala ni Mana, nagpasya si Yuta na pansamantalang iwan siya at makipag-ayos sa matatandang babae ng mag-isa. Nang muli silang magkita ni Yuta ay napagtanto niyang hindi lang lahat ng babae ay naroroon, kundi magkamukha rin sila. Binasag niya ang tasa at hiniwa ang kamay gamit ang mga pira-piraso, at gumaling kaagad ang sugat. Hindi alam ng matandang babae na kinain niya siguro ang laman ng sirena kaya naman. Sinabi ng matandang babae kay Yuta na tulad ng isang tao na kumakain ng sirena, ang isang sirena ay muling isisilang kung siya ay kumain ng isang tao. At ang mga tao ay hindi ordinaryong tao, ngunit mga sirena na cannibal na maaaring maging walang kamatayan. Tuwing 10 taon ay lumalabas sila ng nayon upang magnakaw ng isang tao na bata. Ngunit ang karne ng sirena ay napakalason na hindi kayang labanan ito ng karamihan sa mga bata, kaya sila ay namamatay. Si Mana lang ang pinakamaswerteng tao. Nalaman nita na ang mga tao sa nayong ito ay pawang mga sirena. At si Mana ay laman lamang ng tao na pinalaki nila sa pagkabihag, hinding-hindi niya ibibigay si Mana sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mana ay hindi naghihintay doon. Ngunit sinubukan niyang tumayo at lumayo at nahuli siya ng mga babae sa nayon.
Sa hindi pagpansin ni Yuta ay sinugod siya mula sa likuran ng matandang babae. Bukod dito, ang arrow ay nilagyan din ng lason ni Yuta, mas mabuti o masama. Ngunit tiniis pa rin niya ang matinding sakit at iniligtas si Mana mula sa kanila. Tumakbo sila at bumalik sa kuweba. Nang makita ni Mana si Yuta na nasugatan, direktang ginamit niya ang kanyang bibig para sumipsip ng lason. Nawalan na rin ng malay si Yuta dahil sa sakit, buti na lang at hindi na siya natakot para sa kanyang buhay. Ngunit sinundan ng matatandang babae ang bakas ng dugo hanggang sa yungib. Dahil may mga halimaw sa kuweba na nag-date matapos kainin ang laman ng sirena, hindi sila ng ahas na sumugod ng walang ingat. Sa makatuwid, ang plano ay upang buksan ng isang reservoir at discharge ang mga ito ng direkta sa beach at maghintay doon. Sure enough, pagdating ng tubig, pareho silang natangay ni Mana. Ang mga matatandang babae na nagbabantay sa labasan ay naging mga sirena din sa ilalim ng impluwensya ng tubig. Ang sirena ay hindi sinasadyang nakagat si Mana at agad na binago ang kanyang mukha upang maging kahawig ni Mana. Iniligtas ni Yuta si Mana sa pampang, ngunit tumanggi pa rin ang sirena na sumuko. Sinubukan niyang harangan ang kanilang pag-atake, ngunit sinamantala ng matandang babae ang pagkakataon na kainin si Mana. Biglang nagising si Mana at tinulak siya palayo. Pagkaraang huminahon saglit ang matandang babae, sinabi niyang tao rin siya na kumakain ng mga sirena sa kanyang katandaan. Kahit na nabuhay siya ng mahabang buhay, nabubuhay lamang siya sa kalungkutan at sakit. Ang fishing village na ito ay ang tanging lugar na maaaring tumanggap sa kanya, kaya handa siyang tulungan silang magpalaki ng mga tao. Ngayon ang mga taong iyon ay bumalik sa kanilang pagiging sirena. Kahit kumain sila ng mana, hindi na sila makakabalik sa pagiging tao. Kahit anong mangyari, willing ang matandang babae na manatili sa kanila magpakailanman. Sa totoong mundo, ang mga matatandang naninirahan sa walang laman na mga tahanan ay labis na malungkot, lalo pat malungkot sa loob ng libu-libong taon. Pagkatapos ay kinuha ni Yuta si Mana mula sa fishing village para magsimula ng bagong buhay. At parang kasisimula pa lang. Habang dumadaan sa isang kalye, nakita ni Mana ang isang inabandonang kuting at nagpa siya na dalhin ito sa kanya. Habang naglalakad sila sa isang kagubatan, ang pagod ng mga nakaraang araw ay gusto ni Yuta na magpahinga. Kaya't nakatulog siya sa ilalim ng malaking puno at nanaginip. Nanagip siya na iniwan siya ni Mana. Isang malakas na pakiramdam ng kalungkutan ang gumising sa kanya mula sa kanyang panaginip at si Mana ay tunay na nawala. Tumatakbo pala ang kuting kaya hinanap ito ni Mana at saka lumabas ng gubat nang hindi niya namalayan. Nakapagtataka, sobrang nataranta si Mana nang makakita siya ng kotse sa unang pagkakataon kaya nabangga siya ng kotse. Ngunit nang nag-aalalang nakahanap ng doktor si Yuta, sinabi ng doktor na mayroon lamang maliliit na gasgas si Mana. Gusto niyang i-diagnose siya, ngunit tumayo siya at umalis ng mag-isa. Hindi alam ni Yuta na nagsisinungaling ang doktor. Pagkaalis niya, binuksan ng doktor ang isang secret room at nasa loob si Mana. Tila nawalan siya ng vital signs kaya dinala niya ang katawan ni Mana pabalik sa bahay ni Kanagi. Nang malapit na siyang maputol ang braso, muling nabuhay si Mana. Gumamit siya ng tuwalya para panasan ang sugat at agad itong nawala, lahat ng naroroon ay ulat. Sa ngayon ay hinahanap ni Yuta kung saan-saan si Mana, ang matalinong pusa na nagdala sa kanya pabalik sa klinika. Ngunit wala ang doktor, kaya kinailangan ni Yuta na pumunta sa pulis para magtanong. Sinabi sa kanya ng pulis na ngayon ang araw na pumunta ang doktor sa bahay ni Kanagi para suriin siya. Nakatira ang kanyang pamilya sa kagubatan ng sirena at narinig din ni Yuta ang tungkol sa alamat ng sirena sa kagubatan. Alam niyang tiyak na may kaugnayan ito sa pagkawala ni Mana, kaya pumunta siya sa kagubatan upang hanapin ito. Nakilala niya ang isang batang babaeng maputi ang buhok sa isang malaking bakuran. Ang kanyang pangalan ay Toa. Matapos malaman na hinahanap ni Yuta si Mana, agad na nagpakawalas si Toa ng demonyong aso. Si Yuta ay nakagat ng demonyong aso. Kinabukasan, nakita ng matandang babae na sinasawa at sine si Yuta na puno ng mga gallows. Anyway, matanda na ang namatay kaya nagsilang ilibing on the spot. Biglang natuklasan ni Toa na unti-unting nawawala ang sugat ni Yuta. Alam ng doktor na may sikreto siya kaya kinulong niya ito. Sa kabilang banda, nagising si Mana at naaaliw ang pamilya Kanagi. Kumain siya ng 2 malalaking mangkok ng kanin. Umaasa si Toa na makakatuluyan siya ni Mana at maging kaibigan siya pero syempre tumanggi si Mana. Sabi ni Toa habang tinatanggal ang benda sa kanang kamay at sinakal ng mahigpit si Mana nang hindi niya ito pinapansin. At ang kanyang mga braso ay nakalabas na parang mga paa ng isang halimaw. Pagkagising ni Yuta ay sinubukan niyang tumakas.
Akmang tatanggalin na niya ang kadena, lumitaw din ang matandang babae na si Sawa. Pumunta siya rito hindi para patayin si Yuta kundi para tulungan si Yuta na putulin ang kanyang mga tanikala at hayaan siyang umalis. Sinabi rin ng matandang babae na si Sawa kay Yuta na ang puting buhok na si Towa ay ang kanyang kambal na kapatid. 60 taon na ang nakalilipas na saksihan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagkasakit ng malubha at namatay. Ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang pag-aalaga sa sirena at hiniling sa kanya na huwag sabihin kahit kanino. Pero gusto niyang iligtas ang kapatid kaya palihim niyang kinuha ang bote ng gamot sa sirena. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos uminom ng kanyang kapatid, ang kanyang kanang kamay ay naging kamay ng demonyo at ang kanyang ulo ay pumuti magdamag. Ayaw ng kanyang ama na may makilala siya, kaya kinulong niya siya sa piitan ng ilang dekada. Kahit mukha siyang bata, patuloy na tumatanda ang kanyang mga laman loob. Sa sandaling iyon, lumitaw si Towa, hila-hila si Mana kasama niya. Kapalit ng katawan ni Mana, ikinulong niya si Yuta gamit ang asong pangangasong. Hinanap muli ni Towa ang doktor at hiniling na magsagawa ng operasyon upang mapalitan siya. Pinayuhan siya ni Sawa na huwag maging matigas ang ulo at sabi ni Towa na maaari siyang sumang-ayon. Ngunit ang kondisyon ay sabihin sa kanya ang tirahan ng sirena. Nangako si Sawa sa kanyang ama na hinding-hindi niya sasabihin kahit kanino. Kailangang maghanda ng doktor para sa operasyon ni Mana. Inabot niya ang scalpel na nanginginig ang mga kamay. Hindi na siya mabilang na mga operasyon sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na siya ay natakot. Kung tutuusin, nasa harap niya ang isang buhay na tao. Nakita ni Towa ang pag-aalala ng doktor at nagpasya siyang wakasan ang buhay ni Mana. Talagang kinakalaban niya ang lahat para mabuhay magpakailanman. Napatingin si Sawa sa nalilitong kapatid, hindi na magising. Wala siyang magawa at kinailangan niyang sabihin sa kanyang kapatid ang tiyak na lokasyon ng bahay ng sirena. Sabay silang pumunta sa sementeryo at laging handang pugutan ng ulo ni Towa si Mana. Matapos dumaan sa isang malalim na lihim na daanan ay nakarating sila sa loob ng bahay ng sirena. Talagang may bangkay ng sirena sa butas. Mayroon ding isang tao na nagbabago at nabigo pagkatapos kumain ng sirena. Sa oras na ito ay mahigpit na nakikipaglaban si Yuta sa pangangaso ng aso ngunit halos naging pagkain ng maraming beses. Sa kabutihang palad, nagawa niyang harangin ito sa oras ng isang stick at gumamit ng isang piraso ng damit upang takpan ito. Pagkatapos ay agad na ilunsad ang sibat sa katawan ng pangangaso ng aso. Sa puntong ito ay pagod na si Yuta ngunit hindi siya magdadalawang isip na hanapin si Mana. Pagkatapos ng matinding pagunlad, sa wakas ay natagpuan niya ang bahay ng sirena. Muli niyang kinumbinsi si Towa na ang pag-inom lang ng dugo ng sirena ay naging halimaw na siya. Kung kakainin niya ang laman ng sirena, hindi siya iba sa halimaw na iyon. 100 taon ang kailangan para makahanap ng isang normal na tao tulad niya. Malinaw na ayaw sumuko ni Towa. Gumamit siya ng palakol upang putulin ang mga lubad ni Mana, pagkatapos ay itinulak si Mana sa butas at hiniling kay Mana na tulungan siyang kunin ang karne ng sirena. Pero ang halimaw sa butas ang dapat niyang harapin, tapos tumalon din si Yuta sa butas. Dahil sa pagod niya kanina ay agad siyang napaatras ng halimaw. Naghagis ng palakol si Towa at binyantaan si Mana na kapag hindi niya nakuha ang laman ng sirena, hindi siya makakalabas. Buong tapang din na sumugod si Mana, ngunit mabilis siyang nalimpungatan ng matangkad na halimaw. Sinamantala lang ni Yuta ang pagkakataon na bunutin ng kahoy na istaka at si Mana ay umaakit sa halimaw sa ibaba. Sinaksak ni Yuta ang kahoy na stake sa ulo ng halimaw, para lamang madaig ito ng may pag-aatubili. Nang makitang stable na ang sitwasyon, pumasok din si Towa sa kuweba para kumuha ng isang piraso ng karne ng isda sa kamay ng sirena. Pero hindi niya ito agad kinain bagkos ay ibinigay niya ito sa kanyang ate. Mermaid meat daw ang nakita niya para sa kapatid niya. Parehong nagtaka ang doktor at si Tuta kung ano ang nangyayari. Bata pa lang pala sila, hiniling ni Sawa sa kanyang kapatid na si Towa na mag-eksperimento sa mga sirena para sa kanya. Ang gustong mabuhay ng walang hanggan ay si Sawa dahil kambal sila. Kung kinain ni Towa ang sirena at walang nangyari, ayos lang si Sawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, namutate ang isang kamay ni Towa kapag umiinom ng dugo ng sirena. Kaya hindi na siya naglakas loob na subukan ito ng basta-basta. Ngunit matapos mag-mutate ang kanyang braso, si Towa ay ikinulong ng kanyang ama sa isang piitan ng mga dekada nang hindi nakakakita ng liwanag. Dumating ang taglagas at nagbabago ang panahon hanggang sa pumanaw ang kanilang ama. Ang asawa at anak ni Sawa ay parehong namatay sa labanan, kung saan si Towa ay lumabas ng piitan. Para sa kanya, imposibleng maging normal na babae tulad ni Sawa, magpakasal at magkaanak.
Tapos ang unti-unting pagtanda pinakamasakit para sa kanya. Pinilit niyang kumain ng sirena si Sawa para makita kung mabubuhay pa ba siya ng tuluyan o magiging halimaw. Maging halimaw man siya o mag-isa habang buhay, ito ang kanyang paghihiganti sa kanyang kapatid. Ngunit sa tamang panahon, galit na galit ang matandang babae na si Sawa kaya napapikit siya. Dumating ang doktor upang suriin at nakitang pumanaw na si Sawa. Panay ang sakit nito. Pinilit niyang mabuhay hanggang ngayon para makitang mararanasan ng kapatid niya ang sakit na gaya ng sa kanya. Dahil dito, napakadali niyang nanloko. Toa is not willing but give up, her pain will definitely not feel by anyone. Nagpasya siyang gumamit ng apoy upang sunugin ang bahay ng sirena at sirain ang lahat ng tungkol sa sirena. Pinili rin niyang ilibing ang kanyang bangkay. Sa pagtingin sa mabangis na apoy, ang doktor sa wakas ay nagkwento. Siya ay orihinal na nobya ni Toa, kasama niya mula sa kanyang kabataan hanggang niyang buhok ay naging kulay abo. Ngunit hindi siya nilinggan ni Toa, sa mga mata ni Toa ay kalungkutan at puot lamang ang naroon. Sa huli, namatay siya sa puot. Sinubukan ng maraming tao ang kanilang makakaya upang makamit ang immortalidad sa nakaraan, ngunit walang sino man ang nagkaroon ng magandang resulta. Sa kabilang banda, kahit na mayroong pisikal na immortalidad, ngunit ang isang kakaibang pag-iral at isang malungkot na kaisipan ay maaari ring mag-iwan ng isang tao. Parang bangkay na naglalakad, mas mabuting makontento kaysa mabuhay ng matagal. Pahalagahan ang kasalukuyan at magkakaroon ka ng maraming kaligayahan sa loob ng 100 maikling taon.